Hi guys, welcome sa aking lettering series ng Old English. By the way, this is my unang banat. So, pinili ko ngayon na pangalan is Jairon, which is the name of my son. So, ayun. Simulan muna natin yung letter J, which is very complex lettering. Ayun na siya. So may pakul-pakul ba na ganyan. So as you will notice that bago pa lang ako sa affiliate, so a certain simpleng follow and sharing would be nice. And if you are interested na magpagawa ng sarili nyong lettering, don't hesitate to comment and magre-reply ako with sa abot ng aking makakaya. So ayun nga po, halos pa tapos na yung letter J. Old English is a bit complicated, or mas mahirap siya kumpara sa mga nakikita nyong nagle-lettering dito sa TikTok. That's why yun yung reason kung bakit yun yung pinili ko, despite na maraming nagle-lettering ng yung nagamit na pen lang, and then napapansin nyo na hindi ako naglalapis. Hindi yun yung hindi sa wala akong lapis na available, but then it's more hardcore or challenging. That's why pinili ko na straight to the point na magle-lettering. Ayun. So now nandito na ako sa letter A, which is the second letter. Medyo mahaba to kasi kaya pagpasensyahan nyo na. Sa mga hindi pa nakapag-follow back magpa-follow sa aking channel o TikTok account, please do. Very much appreciated ang pag-follow nyo, at malaking tulong to para tuloy-tuloy ang aking paggawa ng mga content. So now, nasa letter I na tayo, which is one of pinaka-basic or pinaka-madali para sa akin. Sa mga nagtatanong kung gano'n na ako katagal nagle-lettering, siguro mga high school pa lang, and with constant practice, siguro masasanay ka na lang din, at halos masasaulo mo na rin siguro yung pagle-lettering ng Old English. So nandito na ngayon tayo sa letter R. Ayun na siya, ang ating mga pakuwit-kuwit, mga arte-arte ng Old English. Ayun na po. 3 letters to go. Ayun na siya. So basically pag sa lettering kasi ng Old English, napapansin nyo din na almost lahat ng part ng mga letters ay nagmumukha siyang diamond, which is yun yung parang basic structure ng Old English. At the same time, yun yung nagpapaangas sa kanya, kasi napapansin nyo kung sa mga gangster na mga palabas, ginagamit rin siya. Lalo na yung kung napapansin nyo sa yung sa mga design ng cap do sa Compton,
Old English yung gamit niya, which is white. Kaya alam niyo yun, napakaangas. Ayun. So ayun na siya. Sa final letter na tayo, letter N. Just to finish the initial layout of plotting of the design itself. Although pwede naman siyang kung gusto nyong mapadali yung pagle-lettering, usually yung ginagamit dito dati is kahit nung dati pa is yung sa diploma pagka magle-lettering kayo is speedball, tapos sausaw lang ng ink. Kaso yun nga, yun, although hindi ako nakusuhan ng speedball, kaya tsaga-tsaga tayo sa muna, sa ballpen lang. So ayan na yung tapos na yung pinaka-outline ng mismong name. Touch up, fixing. Tsaka kung napapansin nyo, may mga part na nagkakaroon ng imperfections, pero in the long run, for example, nagpa-practice kayo ng gantong pagdodrawing, kumbaga masasanay na kayo pagka na gawa ng workaround palagi. Tapos pagdating siguro sa in the long run, parang minsan tatama din na rin kayo maglapis, kaya minsan diretsong pen na rin kasi. Kaya yun, although much advisable din kasi ang maglapis kasi mas precise, tsaka pantay-pantay ang pagkaka-layout, lalo pagka kailangan yung design nyo is napaka-formal. Ayun. Tsaka kaya lalo rin kasi ako na-practice sa Old English, kasi dati nung high school pa ako, lalo na pagka summer, usong-uso yung henna tattoo. So yan yung isa sa mga bestseller ng tattoo, mga most requested, tsaka at least customizable. Tapos mga pinalalagay kung saan sa braso, minsan pagka sa babae, sa likod ng bewang, yan, mga pinalalagay mga pangalan jowa nila o kaya pangalan nila o kaya mga gangster nila, ganyan. Dahil mga kausuhan dati ni Avril Lavigne, yan. Tapos pag sa braso na naman malalaki, usually dati ang singil ko dyan sa henna tattoo is parang 5 pesos or 10 pesos per letter. Kaya minsan yung iba budget meal, kaya minsan iniiksian na lang yung pangalan ng pinagagawa nila. So ayun, so shading na tayo para makulayan na rin yung loob ng lettering, and then at the same time makorek din yung mga imperfections. Siguro next time mag-implement ko na din yung paggamit ng mga marker para hindi na ganun kahirap. Although syempre may kakaiba rin kasing style tong gantong pagle-lettering, kumbaga freestyle. Yan siguro yung mako-consider na na parang pagka ganyan ka mag-lettering or mag-drawing, iba ka, yung tipong wala ng basic, banat na agad kung banat, ganun.
Ayun, share ko lang. Yan, now finishing letter I, and then sa letter A na tayo. Yun. Tsaka pagka pag sa Old English kasi ikaw na bahala din kasi kung paano ka maglalagay ng arte-art ng mga additional na details o arte-arte sa mga sa mga letters mo. Kasi kung pwede mo pang gawing complicated yung mismong layout na sa'yo na yun para mas maangas. Kumbaga it's all up to you. Kumbaga pwede mo rin siyang gawing yung graffiti, yung nakikita yung mga nasa pader na nakikita yung mga sa graffiti art, ganun. So yun, finishing up na, malapit na tayo matapos. Marami pong salamat sa panonood, and comment lang po kayo. Marami pong salamat. Don't forget to follow. Yun o. Fixing the mga outline. Thank you po.